Hi everyone, this is your host. My name is Waray and welcome back to my irregular vlog. Ayun. Ito na naman ako nagbabalik at bago tayo pumunta sa mga ginagawa kong mga content, plan akong ibalik ulit yung pag-interview. Ngayon inactive pa ako pero bago ako ulit bumalik very soon sa aking interview content, kukwentuhan ko muna kayo kung bakit ako lulubog lilitaw sa aking studio, o 'di ba, studio. So, ngayon, sobrang napaka-bless ko kasi kahit nawala na yung aming matanda na inalagaan, siyempre nabawasan yung aking income, almost half ang nawala sa aking income. Like kumikita ako, example ng 50,000 a month, kalahati do'n ang nawala. So, almost 25. Halimbawa lang 'yan ha, pero hindi lang naman 50,000 yung suweldo dito sa Spain, more than that kung ano ka, full-time, worker ka. So, ipagpalagay na lang natin para mabilis computein. Kunyari kumikita ako nung buhay pa si senyora ng 50,000. Nung namatay siya, which is magwa 1 month na sa Martes, sa 24, naninibago ako kasi first time ko ngayon magsusweldo, ngayong katapusan, na half na lang ang income ko, yung talagang, regular income ko na pumapasok sa aking bank account. Kaya nagmuni-muni ako paano ko ibabangon yung aming sarili dahil nga siyempre kalahati ang nawala tapos hindi naman nawawala yung mga bayarin, ganyan-ganyan, yung mga iba mong mga obligasyon at pauwi pa kami sa Pinas, very soon. So, nagmuni-muni ako, sabi ko hindi muna ako babalik sa aking vlog hangga't hindi ko na nakikita kung saan kami, papatungo sa aming buhay mag-asawa. Kasi alam niyo naman, one income earner lang ako. Kasi yung husband ko hindi naman nagwo-work dahil nga do'n sa kanyang, nangyari sa kanyang accident o accident history. So, and I prayed and I prayed every day, tuwing lagi kaming nagme-mention nanghingi kami kay Lord ng gabay na paano ang buhay namin, what will happen to us kung half na lang ang kinikita ko, then we are going to rent a room for us. Kasi at this moment, nandito kami sa bahay ng matandang inaalagaan ko. Until hindi ito maibenta, pwede pa kaming tumira. So more or less, baka until September, pwede pa kami dito. O depende kung kailan ito mabenta. O before that month, pwede namin ito i-vacate. Pero at the moment, sabi naman ng mga anak na aabisuhan kami 1 month before kami mag-impake, abisuhan kami ng 1 buwan na, "Oo, next month hindi na kayo pwede, itong buwan na lang kayo," ganyan. So gano'n naman dito. Until, hindi ako na-i-stress pero lagi kong pinagdarasal na, "Lord, kung ano man yung mga plano mo sa amin mag-asawa, saan na kami titira, paano na ang buhay namin." Tapos, until yesterday, meron sa aking tumawag na isang employer na sabi niya, "Gusto kitang, i-hire kasi narinig ko yung inaalagaan mong matanda ay, pumanaw na. So, gusto kitang kunin, ifu-full-time kita." Sabing gano'n. Matanda din ito pero hindi pa gano'n katanda at siguro mga nasa 70 or baka wala pa, mga 65 o 67, itong tumawag sa akin. So napakabait ng Diyos kasi siya talaga yung, gumawa ng paraan na hindi ako maghanap. Yung ako ang tinawagan ng isang Spanish dito na nakapag-work na ako dati sa kanya for, parang ano lang extra. Ano lang, madali siyang pakisamahan kasi mabait. Siguro mga 16 no'n ang edad niya, nag-birthday siya, nag-work ako do'n sa kanya. At bakasyon ko 'yun, pero instead na ibakasyon ko, nag-extra work ako sa kanya. So tumawag siya at sabi niya, "I want to hire you, I want to, make a indefinite contract." So natuwa ako kasi alam mo yung meron kang pundasyon na iniwanan sa isang inekstrahan mong work tapos maganda yung ano mo, iniwanang memory with that employer, ikaw ang hahanapin. Kaya this was long time ago, siguro mga ano na 'to, bago mag-pandemic ako nag-work sa kanya, eh. So kung ang pandemic kailan nangyari, 6 years ago na ba?
So, ipagpalagay natin 6 years ago na yung pandemic na nangyari. Nag-extra ako sa kanya ng 1 month. Tapos dun sa 1 month na yun, parang ang tagal namin nagsasama. Nagustuhan niya yung performance ko, nagustuhan niya yung mga ikinilos ko doon at hanggang 'pag gusto niyang mag-hire ng Filipino, ako yung kanyang kino-contact. Kasi sabi niya, "Hangga't hindi ka nag-o-oo sa offer ko sa'yo, hindi kita tatantanan." So since narinig niya diyan sa simbahan, kasi ang bahay niya harap sa simbahan, yung kung saan kami nagsisimba ng alaga kong matanda. So sabi niya, narinig ko usap-usapan dito na wala na pala yung iyong inaalagaang matanda. So kung gusto mo, sa akin ka na, o 'di ba? So sabi ko, "Lord, napakabuti mo, as in hindi mo ako pinahirapan maghanap ng trabaho." Kaya after Holy Week, sa-sign na ako ng contract sa kanya at alam ko itong boss na ito, hindi ito barat magpasuweldo kasi sumusunod siya sa batas. Kung ano yung pasweldo, ano ang nakalagay sa batas, sinusunod talaga niya yan. Kaya wala akong poproblemahon sa kanya. Hindi ako magko-complain, hindi ko kailangan, maging stress. As in, marunong to sumunod. Kaya yun po, napakagandang balita ito sa akin na talagang hindi ako pinahirapan maghanap ng work at mabait pa ito dahil kilala ko. At hindi ito kuripot sa pagkain. Talagang nagagalit siya 'pag hindi ka kumain. Habang nagwo-work ka, puwede ka mag-snack ng mga kung ano-ano diyan, open siya sa lahat. So yun po, sobrang good news and perhaps okey na kami nito kahit mag-rent pa kami ng room pagka nag-regular ako dito, nag-sign ako ng indefinite contract. Kahit mag-rent pa ako ng room, mukhang makaka-survive kami kasi meron pa naman akong tutorial sa hapon. So meron akong tutorial from Tuesday, Wednesday, and Thursday. 3 araw din ako magtu-tutor sa hapon na tagto 2 hours. So puwede na kami mag-survive niyan kahit ako lang ang kumikita. Kaya thank you Lord sa pamamaraan, sa talino, sa kaalaman, at sa pagpapala na walang hangganan. Ayun po. So, kaya sa mga katulad ko na may pinagdaanang mga pagsubok sa buhay na biglang nawala ng amo, biglang pumanaw dahil sa katandaan at sa sakit, hindi tayo magwo-worry kasi nandiyan talaga lagi ang gabay kung hindi lang tayo nagpapabaya sa ating sa ating relasyon sa Diyos. Lagi natin iko-consider na siya talaga ang dapat unahin sa lahat ng bagay. At yun po, napakagandang experience na isinishare ko ito sa inyo para mabigyan kayo ng pag-asa. Hindi lang puro worriness, hindi lang pwedeng stress ang ating tinatanggap, kundi ang mga good vibes dapat. Hindi yung negative energy, kundi yung mga positive, yung ikabubuti ng future natin. Ika nga. So ako, sobra akong nung mga una sabi ko, maraming katanungan sa buhay ko, paano kami, paano ito, may mga bills din. So, pero yung pala sa kabila ng mga tanong na yon ay may sagot na nanggagaling sa taas kung ikaw lang ay magiging faithful sa iyong mga prayers at sa mga nakaatang sa'yo na hindi lang obligasyon pang mundo kundi yung spiritual na side of your life. You also have to check that. Hindi puwedeng puro trabaho. We have to balance our daily lives, yung daily routine na hindi puwedeng work and work and work. At hindi rin puwedeng pera-pera lang ang iisipin. We also have to share, matuto din tayong magbahagi ng ating mga natatamasang mga biyaya sa pagtatrabaho bilang away from home kasi ito naman talaga ang purpose. Minsan may mga portion na nagagalit tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas dahil hindi nila naiintindihan yung ating situation. Nangyayari yan sa akin, hindi ako diyan exempted. Na sometimes we have conflict with my loved ones back home. Pero hindi puwedeng i-disregard mo yon kasi kasama talaga yan sa buhay. Kakambal yan sa buhay na sometimes meron tayong mga little conflicts with our loved ones. Pero at the end of the day, yan pa rin ang pamilya natin, 'di ba? At gusto ko lang talaga ipaintindi sa bawat isa at sa lahat, kasama na ang pamilya ko, na hindi
gano'n kadali din kumita abroad. Hindi po easy ang pera sa abroad. Talagang pagpapawisan mo at talaga namang dugo't pawis, sabi nga nila, ang magiging puhunan mo para makamit mo lahat. So the same din lang diyan sa Pilipinas, kung hila-hilata ka ba ay makikita ka? Of course not. Lahat din pinaghihirapan. Ang kagandahan lang sa abroad, marami kang oportunidad. Nakatapos ka man sa pag-aaral, hindi ka naka-graduate, walang discrimination dito. Sa atin kasi, ang daming requirements. Pag hindi ka political affiliated sa isang nanalong mayor o mga congressman o governor, wala kang chance. Pero kung political affiliated ka sa mga nanalo, dun ka lang may chance, medyo may chance ka. So dito wala kang dapat pag-alanlanganan kung ikaw ay politically affiliated or not, basta able ka to work at able ka maintindihan ang lahat, wala kang mararanasang discrimination. Kahit nga yung may mga defect, yung mga physical defect ng ibang mga kababayan natin, binibigyan pa rin ng gobyerno ng pagkakataon makapagtrabaho sa kaya nila. Kaya walang hadlang abroad. Yun lang ang advantage namin, na napakadami ng oportunidad sa abroad. Kahit ano ka, kahit may tinapos ka, illiterate ka, or whatever you know, achieve in your educational side of your life back home, hindi yan hadlang. Ma-professional ka, hindi, pare-parehas. Kikita ka ng pare-parehas na kita ayon sa kakayanan mo. Yun po ang mga oportunidad abroad na wala sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, nagvo-viral nga ngayon yung diploma, barangay clearance, municipal clearance, police clearance, NBI clearance, certificate, mga certification, ang daming certification before ka ma-in. Tapos pag sweldo mo, halos kulang yung sweldo mo dun sa mga requirements na sinubmit mo. So yun po ang real talk sa atin. Pero dito hindi. You don't need to submit in a certification. You only have to have your own, importante pa rin ang character dito, yung assessment ng character mo. Kung meron kang bad character assessment sa iba mong mga naging amo, hindi rin madali maghanap ng trabaho sa susunod mong gustong pagtrabahuan. Like, hindi naman to sa pagtaas o pag-angat ng sarili kong bangko, pero yan ang advantage kapag maganda ang iniwan mong performance doon sa naging previous boss mo, ikaw ang hahanapin. Hindi ikaw yung maghahanap, kundi ikaw mismo ang hahanapin. So like what happened to me, hindi pa man ako nagsasign ng contract, pero binigyan na ako ng assurance nitong senyora na ito na for sure, I'm going to give you an indefinite contract. Diba? Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Ang sarap, kahit matagal pa, 14 pa ako magsasign ng contract ng April. Pero ngayon pa lang, ninanamnam ko na yung magandang mga salita na sinabi niya. Sobrang talagang treasure ko yon dahil as in, talagang hindi ko masabing kung gaano naging hindi ko ma-explain kung paano ka magtrabaho. Talagang the best, sabi niya. Of course, every one of us dito sa abroad, may kanya-kanya tayong uniqueness, o kaya nga unique. Everyone is unique. At nasa iba't ibang kapasidad natin ang pagbibigay ng assessment sa atin ng ating mga naging previous employer. Kaya dapat yun po talaga ang number one na natin ingatan, yung ating character. We have to always to be gracious to our boss at gumamit ng mga polite words, kasi yun yung magdadala sa'yo sa future mo, na kahit saan kang mapadpad, kung maganda yung iniwan mong character sa boss na yon, ikaw ang hahanapin. So yun ang importante, na iingatan natin yung ating mga magandang naging relasyon sa ating mga amo. Kasi magiging puhunan mo yan in case mawala. Tulad nito, nawala na ang aming matanda, of course. Kailangan natin mabuhay, so we need to find another job. So ano ang number one mong magiging
tawag dito, magiging requirements sa next boss mo, your credibility, how credible you are, how trustworthy you are. Number 1 yan. And how gracious you are, the way you talk to your boss. Importante yon. At saka yung politeness mo. 'Di ba? Kasi dito, mga ano sila eh, mahilig sila bumate eh. Hindi, tulad dati nung una akong mga unang araw ko dito na hindi ako nag-good morning, yan ang hindi ko makalimutang naging reminder sa akin. Now, we always have to say good morning to our boss. Ano yan sa kanila yan, parang culture na talaga nila na hindi mo pwedeng kalimutan yung buenos dias, pagkagising mo at nakita mo ang inaalagaan mong matanda, you have to say good morning. Kahit ngayon wala na dyan si Senyora, yung abo lang niya ang nandyan. When I open her door, her windows, kasi ino-open ko yung window niya every morning, I have to say good morning. Pero wala na siya. That's me. Yun lang yun. Akin lang yun. Hindi. Kasi nasanay na ako na every time I saw her, I always say good morning. So yun po. Hanggang ngayon na wala na siya. Abo na lang niya ang nandyan sa kanyang room. Nag-good morning pa rin ako. Alam ko na wala na. Wala nang physical body niya. Yung ash lang. Pero nakasanayan kasi. So yun po ang na-share ko ngayon. I wanna see you very soon. Lagi na lang ako very soon, no? At na medyo ma-establish na naman muli yung aking magiging work. Nagkakaroon ako ng enough time din kasi ibabalansehin ko na. I should balance na meron akong church time at yung work time at sa iba pang mga extra, extra activities kasi hindi naman pwedeng trabaho lang. So yun po. So I'll see you very soon in my OFW Talk Show. Bye. Bye.